na dito ang League of Legends, Dota, at Clash of Clans. Mga larong ito ay nakakaumali sa mga estudyante sapagkat malaki na ang bakante nilang oras at nakagawa na sila ng sarili nilang schedule. Kahit pa naman alam mo sa buhay ng isang kolehiyo, particular na sa mga estudyante ng Mapua. Halina't tuklasin natin ang mga epekto na ito sa buhay ng isang Mapua. Full of stars, 'cause you light up the park. Ang Dota 2 ay isang larong patok na patok sa mga kabataan ngayon. Ito ay isang laro na kung saan ang bawat kupunan ay pipili ng tig-limang karakter na upang manalo ay kailangan basagin ang base ng bawat isa. Anong naitutulong sa iyo ng paglalaro ng Dota? Ang tutulong sa akin ng paglalaro ng Dota ay matalas ang aking isip, hindi lang isip pati aking mga kamay. Ibig sabihin, ewan ko kung nagbabalance ko yung utak ko at katawan. Basta malay yung natutulong nito. Natututo ko dumiskarte kung paano, ewan, pag, di ba sa laro, paano ka lalakas or paano ka makikisama din sa mga kaibigan mo. Mahirap ipaliwanag eh. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Nakatulong yung pagdodota sa akin sa pamamagitan ng sa Mapua nga, puro stress, di ba? So yung Dota ay nagsisilbing pagpawala ng stress sa buhay. Ako po pa sa akin ng Dota kasi kasi tuwing may stress ako, madali lang, easy access lang. Andyan lang agad. Nakaka-apekto ba ito sa iyong pag-aaral? Sa akin bilang estudyante, oo, nakaka-apekto talaga. As in, malaki yung na-epekto na ito sa akin. Kasi may time na bumagsak ako dahil din. Noon ako yung maglalaro bago mag-aaral. Pero, yun, nakaka-apekto talaga. Oo, kasi, yun nga, nagkakabagsak din ako. Kasi, minsan kapag labasan na, nagdodota ako. Tapos mas madami pa yung oras na nagdodota ako kasi nag-aaral ako. Nakaka-apekto ito minsan sa pag-aaral ko. Lalo na pag nababagod ako maglaro. Kasi nakakalimutan ko na mag-aaral, naubos oras ko, kulang tulog ko. Paano mo nababalansan yung pag-aaral sa paglalaro ng Dota? Dati wala akong balance maglaro eh. Gusto makalaro lang, okay lang. Ngayon nababalance ko na kasi mahal yung tuition pa. Yun, mas mahirap mag-aral kasi natutokso ako mag-Dota. So, hirap ako, bumabagsak ako. Babalansin ko yung Dota at saka pag-aaral. Dahil minsan gumagawa ang schedule, may oras na pagdodota at may oras na pag-aaral. Nakasasunod yung schedule na yan dahil sa minsan ayan ng kaibigan. Yun. Babalanse ko yung pag-aaral at pagdodota. Sa pag-manage yung time. Ngayon, inumali ako na lang paglalaro. Kasi naubos nga oras sa pag-aaral. Ano naman yung mga negatibong epekto ng Dota sa buhay? Negatibo. Lagi kang gutom. Hindi mo na... Totoo, lagi kang nagugutom kasi hindi mo namamalayan yung oras. Kung nakailang oras ka na, naubos na yung oras mo kakalang. Hindi mo na napapansin. Bumabagsak ako. Ang League of Legends ay isa ring patok na laro sa kabataan. Para rin itong Dota 2, kung saan ito'y binubuo ng dalawang puhunan at ito'y binubuo ng 5 tauhan. Upang manalo dito, kailangan nila sirain ang base ng kalaban. Ano may tutulong sa'yo ng paglalaro ng Dota? Actually, bawas oras lang. Pag naglalaro ka kasi ng LoL, parang hindi mo nararamdaman yung paglipas ng oras. Kaya nakakatulong siya pang palipas oras. Ang naitutulong tulong sa aking buhay ay mas nagiging multitasker ako at tumataas ang skills ko sa critical thinking.
Nakaka-apekto ba ito sa iyong pag-aaral? Para sa akin hindi. Kasi hindi naman ako masyado naglalaro ng LOL. Kasi inuuna ko yung pag-aaral. Tsaka wala ka rin naman may tutulog din. Kasi pampalipas oras na lang. Kaya pwede ka naman manood ng TV kasi LOL. Yun. Ka-apekto ito dahil yun nga, kakalol ko, na-addict na ako. Tapos ako yung bagsak ngayon sa cycles. Paano mo nababalanse ang iyong pag-aaral sa paglalaro ng LOL? Dali lang. Huwag kang maglaro. Pag hindi kailangan. Kunyari, kailangan mo mag-aral. Siyempre, didisiplinahin mo rin yung sarili mo na huwag kang mag-LOL. Kasi para rin naman sa future mo yun. Kaya kailangan mo balance. Balance, hindi ko nga mabalance kaya kapagsak ako ngayon eh. Anong mga negative epekto sa pag-aaral? Negative effects nito is parang minsan pag sa sobrang laro mo, tatamarin ka ng mag-aral, minsan hindi mo na nababalance ang oras mo sa mga iba-iba mong activities na kailangan gawin. Kaya yun, nakakasama din sa kalusugan kasi minsan pag naglalaro ka, nakakalimutan mo na kumain lahat-lahat. Yun na yun eh. Bagsak na ako eh. Ang COC ay isang online na laro na multiplayer na kung saan bumubuo ng isang territory. Ang bawat nanlalaro dito ay umaatake sa ibang nanlalaro upang makakuha ng ginto at eleksyon. Ito ang ginagamit nila upang palakasin ang kanilang territory. We could be all we're looking for is love and a little light, love and a little light. We could be all we're looking for is love and a little light, love and a little light. We could be here. Ano ang naitutulog sa iyo na paglaro ng Sims? Ano mo, ano lang, pag nabubuhay lang ako, nagpapasaya lang sa Nakakatulong sa akin maglaro ng Sims kasi natuto rin naman ako mag-diskarte, mga strategies, gano'n. Tsaka nagkakaroon ako ng mga bagong kaibigan. totoo lang, wala namang nakikita mo yung mga video games sa akin lang, yung video games for entertainment lang. For entertainment purposes. Pag kailangan ko pa rin mag-aral, pero video games is for, halimbawa, pag may pastime ka, doon mo lang siya pwede gawin. Pero hindi mo pwedeng abiso yung oras mo para ganyan. Kasi baka mapasa na ako. Baka mapasa. Yung COC kasi, parang nagbibigay sa akin ng enjoyment pag, wala akong ginagawa. Pagka-break time or pagbago ang mga Nakaka-apekto ba ito sa iyong pag-aaral? Para sa akin hindi kasi ano naman may oras naman ako ng maglalaro. Hindi naman masyadong nakakaabala sa pag-aaral ko yung paglalaro. Kasi nababalansin naman. Kunyari, kapag nag-aaral ako, kailangan ko ng pahinga, tsaka lang ako maglalaro ng COC. Hindi naman yung kailangan na palagi kang, hindi mo naman kailangan palagi binubuksan or nilalaro kasi hindi naman siya talaga priority. Parang libangan lang talaga siya. Sa akin naman, kung wala naman ng video games, hindi naman nakakapekto sa pag-aaral. Depende sa tao yan. Depende sa tao yan kung magkapapekto siya. Halimbawa, kung sobra-sobra na yung oras na ginagawa niya sa paglalaro ng video games, hindi nakakapekto talaga. Pero nice lang naman kung konting time lang, spare time, halimbawa, kung ginagawa sa Actually, yes. Kasi minsan puro COC na lang yung ginagawa ko. Kahit gawa ko assignment, yun. Nakahati yung oras ko sa assignment tsaka sa COC. Paano mo nababalanse yung pag-aaral habang naglalaro ng Sims? Yun nga, may oras ako sa paglalaro. Pagka oras ng pag-aaral, aral lang. Pero pagka puro laro, laro lang. Hindi na yung balance. Kasi ito ka ngayon. Kung magpapa-apekto yung tao, kung magpapa-addict siya sa mga video games, hindi sila talaga pag-aaral. Pero kung
nag-COC lang ako pag break time. O kaya, kunyari 1 hour, 30 minutes sa COC, 30 minutes sa assignment. Yun.